tila isang marka na hindi na mabubura sa kasaysayan ng mundo ang naging kalupitan ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sino ba naman ang hindi nakakaalam nito? Kahit ang mga estudyante sa grade school ay alam yan. Sa katunayan, may bansa na taon-taon ay ginugunita ang mga mapapait na alaala ng digmaan. Yan ay para daw manatiling buhay sa kanilang puso ang mga alaala ng mga kababayan nilang namatay ng walang hustisya, at ganun din ang mga leksyon ng nakaraan. Pero noong 1950s, para bang nagkaroon ng image makeover ang bansang Japan. Lumutang ito bilang isang bansang mapagmahal sa kapayapaan na para bang bigla-bigla na lamang ay nakalimutan ng mga tao ang kakilakilabot na ginawa nila sa mga bansang kanilang sinakop. At bigla na lang din na ang mga bansang sinakop niya ang lumabas na kaaway. Ganito kasi ang nangyari dyan. Nakipagsabwatan daw kasi noon ang gobyerno ng Estados Unidos sa mga war criminals para pagtakpan ang kanilang krimen at hayaan silang makaligtas. At ang kapalit, kailangan nilang ibigay o bigyan ng parte ang US sa mga kayamanang ninakaw nila sa mga bansang Asyano. Ito ang isa sa mga pinakatago-tagong lihim ng mundo pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isang lihim na nagkakahalaga daw ng mga ginto, diamante, pilak at mga kayamanang galing sa 13 iba't ibang bansa sa Asya na may presyong $100 billion ng mga panahong yun. Mga kayamanang ninakaw ng Japan at dinala daw sa kanilang bansa, at ang iba ay dito sa Pilipinas. At hindi lang ito basta mga kayamanan na ginawa ng biglaan. Ito ay mga kayamanan na naipon ng mga bansang Asyano sa loob ng libu-libong taon. Ang mga sundalong Hapon noon ay may isang motto na kung tawagin ay 3 alls: steal all, burn all at kill all. Pero parang nakalimutan ng mga tao yung unang all na steal all. Nang sakupin ng Japan ang Korea, agad nilang sinimulan ang pagnanakaw sa lahat ng mga national treasures at dinala ito sa Japan. Ganito din ang ginawa nila sa Manchuria. Nang sinakop nila ang Nanking sa China, hindi rin nila nakalimutan ang bilin na steal all, kill all and burn all. Bakit kailangan patayin lahat? Para daw walang saksi. Bakit kailangang sunugin lahat? Para daw walang ebidensya. Ang talagang layunin daw kasi ng mga Hapones ay nakawin ang lahat ng mga kayamanan sa kabisera ng China. Sistematiko ang naging pagnanakaw at agad na dinala ang malaking halaga ng mga ito sa bansang Japan, kabilang na ang malalaking halaga ng mga ginto at diamante via Shanghai. Dito na nagsimula ang malawakang operasyon ng pagnanakaw na nagpatuloy hanggang sa Hong Kong, Singapore, Sumatra at Malaysia. Lahat nilimas, mga gintong Buddha, diamante, mga kayamanang inipon sa loob ng ilang libong taon ng kanilang sibilisasyon. Ang namamahala ng operasyong ito ay ang Royal Household ng Japan sa ilalim ni Prince Chichibu. Hinahanap nila ang lahat ng mga gintong Buddha at iba pang mga estatwa. Kinukolekta ang lahat ng mga ito saka tinutunaw at ginagawang gold bars. Pagkatapos ay dadalhin sa Japan via Korea. Ginamit din nila ang Pilipinas bilang imbakan na naging tunawan din ng ginto at ng iba pang mga bulyon. Dalawa ang ginawang lugar na tunawan ng mga ginto, ang Pilipinas at ang Singapore. Siyempre habang patuloy ang digmaan, patuloy din ang pananakop at pagnanakaw sa mga bansa. Pero tila nagbago ang lahat nang unti-unti nang nananalo ang Amerika sa gera at papalapit na ang mga Amerikanong sundalo sa Japan. Naantala ang operasyon at ang mga barko na nagbabiyahe sa mga ginto papuntang Japan ay binobomba at pinapalubog ng mga kano. Dahil dito, nag-utos si Prince Chichibu na pinturahan ang mga barko at gawin itong floating hospital. Pero ang totoo, punong-puno ito ng mga ginto, diamante, ruby at mga alahas mula sa iba't ibang bansa. Sinimulan na ring gawing imbakan ng ginto ang Pilipinas. Nang makontrol na ng mga Amerikano ang Pilipinas, nakita ng mga Hapon na hindi na posible ang pagbabiyahe ng mga ginto sa dagat.
kaya't nag-umpisa na silang magtago ng ginto sa mga kuweba sa ating bansa. Mayroon ding mga barko na puno ng ginto ang sinadya na lang daw palubugin sa dagat na nasa paligid ng Japan. Ganon din sa Tokyo Bay dahil alam nila na matatalo na sila sa digmaan. Ayon sa pagtataya, posibleng umaabot daw sa $1 bilyong na kayamanan ang nasa Tokyo Bay at sa Pilipinas, pati na rin sa iba't ibang mga bangko sa mundo. Dito na nga nagsimula ang misteryo. Parang biglang nakalimutan ng mundo ang mga karahasang ginawa ng mga Hapon sa kasaysayan. Natuklasan ang ibang mga kayamanan sa Pilipinas at ipinadala ang impormasyong ito sa Washington DC. Napagtanto noon ng Amerika na meron palang napakalaking halaga ng mga ginto at diamante. At may kasabihan, dapat mapunta sa nagwagi ang samsam. At dahil ang Estados Unidos ang nagwagi sa ikalawang digmaang pandaigdig, sila ang gumawa ng kasunduan. At isa sa mga kasunduang ito ay para kay Hirohito, ang emperador ng Japan na itinuturing na pangunahing war criminal noong panahong yon. Sa katunayan, halos buong kongreso daw ng Estados Unidos ang bumoto na dapat siyang litisin at bitayin. Marami ding leader ng iba't ibang mga bansa ang humihiling na litisin at parusahan si Hirohito dahil siya daw ang responsable at ang buo niyang pamilya sa mga kakilakilabot na krimen sa digmaan. Pero hindi ganito ang nangyari. May kasabihan nga si MacArthur, "I shall return." Pero sa totoo lang daw, ang ibig sabihin nun ay "I shall return for the money." Si MacArthur na noon ay itinalagang Supreme Commander for Allied Powers sa Japan ay may kakaibang katangian. May mga nagsasabi na napaka-arrogante daw niya. Kahit daw kasi inabisuhan na siya na inatake na ang Pearl Harbor at susunod namang atakihin ang Pilipinas na siya ang nooy Field Marshal dito, hindi daw siya nakinig. Sabi ng ilang mga historians, egotistical at histrionic daw si MacArthur. Isang taong lumalabag, hindi lang sa utos ng isang presidente, kundi dalawang presidente ng US, si Roosevelt at si Truman, ang kanyang hindi sinunod. Kaya hindi daw katakataka kung bakit hindi niya pinansin ang abiso sa kanya at hinayaang masira na lang ng mga Hapon ang kanyang pinamumunuang Air Force. Pero nang dumating na sa Pilipinas ang mga Hapon, tumakas daw si MacArthur at iniwan ang kanyang mga tao na madakip ng mga Hapon at pagmartsahin sa Bataan. Dapat nga daw ay isa siya sa mga sinampahan ng kaso dahil hinayaan niyang masira ang kanyang pinamumunuang hukbo. Nang matapos na ang gera at malaman niya na sumuko na ang mga Hapon, sa hindi malinaw na dahilan ay nalaman din ni MacArthur ang tungkol sa kwento ng mga ginto na itinago sa Pilipinas. Nasa Japan siya ng mga panahong yon. At dahil malakas ang panawagan ng maraming bansa na litisin at hatulan din si Hirohito, kinausap daw ni MacArthur ang Japanese Emperor. Isang kasunduan ang nabuo nilang dalawa kung saan aabsweltuhin daw ang emperador at ang buong pamilya niya at hahayaan silang makaligtas kapalit ng malaking porsyento ng mga gintong ninakaw nila sa Asya. At dito na nagsimulang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Lihim na nakipagkasundo ang Estados Unidos sa emperador ng Japan at sa iba pang mga war criminals para hindi na sila tanungin. At bakit para hindi na sila tanungin? Para wag nang maungkat ang tungkol sa mga ginto. Nagulat na lang ang lahat nang biglang ibinato ang lahat ng sisi kay Prime Minister General Hideki Toho. Habang si Hirohito naman ay pinalalabas na isang peace-loving person, ayaw sa digmaan, at isa lamang simpleng puppet ni General Toho. Yan ay kahit alam naman ng lahat na isang living god ang turing ng mga Hapon sa kanilang emperador. Sinasabi pa na kapag namatay ka raw para sa emperador, katumbas daw yan ng buhay na walang hanggan. Kaya naman nang humarap si Toho sa hukuman, sinabi niya na sila ay sumusunod lamang sa emperador dahil ito ang may kontrol sa lahat at walang sino man ang pwedeng sumuway sa kanyang mga utos. Dahil dito, nagsilapitan daw ang ilang mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa sa korte at humiling na litisin din si Hirohito. Pero alam nyo ba na may isang nakakagulat na pangyayari?
Nagpadala daw si MacArthur at ang chief prosecutor na si Joseph Keenan ng isang emisaryo sa royal family. Kasunod nun ay nakipagkita daw ang royal family kay Toho at kinumbinsi siyang baguhin ang kanyang testimonya sa korte at akuin ang responsibilidad. Napakalaking halaga kasi ng pinag-uusapang pera dito, kaya maingat na naiaayos sa sabwatan ang bawat pangyayari. At gaya ng kanilang tungkulin ay inako niya ang responsibilidad. Bandang huli, siya ang hinatulan ng kamatayan. Dahil dito, ibinigay sa Estados Unidos ang malaking porsyento ng mga kayamanan. Ang iba ay nanatiling nasa ilalim ng Tokyo Bay. Gumawa din ng kasunduan na palalayain ang iba pang mga kriminal na nakulong kapalit pa rin ng pera. At doon na nga nagsimulang i-makeover ang imahe ni Hirohito sa harap ng buong mundo. Kasama sa mga hindi nakulong si General Shiro Ishii na namuno sa Unit 731, ang kulungan na nag-e-eksperimento sa katawan ng mga tao o biological experiments kung saan dinadissect ang isang taong buhay pa kahit walang anesthesia. Hindi nahatulan o nasampahan man lang ng kaso si General Ishii. Sa katunayan, wala ni isa man sa mga nagpapatakbo ng Unit 731 ang napanagot sa krimen. Bakit? Dahil nakipag-deal si General MacArthur daw kay General Ishii at sinabi na kung ibibigay niya ang lahat ng mga impormasyong kailangan nila, siya at ang lahat niyang mga kasama sa unit ay hindi dadalhin sa korte. Dahil dyan, absuelto ang general. At kung absuelto ang general, dapat ay absuelto din ang kanyang mga tao. At may balita din na nakapunta pa si General Ishii sa Amerika at nakapagturo pa ng bioweapons sa Fort Detrick sa Maryland. Isa pang ligtas sa asunto ay si Prince Asaka na siyang namuno naman sa Nanking Massacre sa China. Ni hindi man lang daw siya natanong tungkol sa partisipasyon niya sa mga war crimes at sa halip, si General Iwane Matsui na wala naman daw kinalaman sa kasong ito ang siyang pinarusahan ng kamatayan. Malamang tanongin ninyo, ano nga ba ang tunay na papel ni Prince Asaka? Hindi lang basta siya ang nag-uutos na patayin ang lahat, kundi siya rin ang namuno sa mga lootings. Ang totoo, lahat naman ng mga prinsipe ay inatasang mamuno sa mga lootings. Kaya hindi talaga nila pwedeng hayaan na mapunta sa korte si Asaka dahil kapag nangyari yun, siguradong magsasalita ito at mabubulgar silang lahat at ang laki ng mga kayamanang nakulimbat nila. Si Prince Asaka at ang kanyang anak na Asaka din ang pangalan at si Prince Chichibu ang sangkot sa pagdadala ng mga nakaw na yaman sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, nagsama sila ng mga Japanese mining engineers at slave laborers. Gumawa sila ng mga tunnel para itago ang mga ginto dito. Malabo na kasing maitawid pa ang mga ginto sa Japan dahil paparating na ang mga Amerikano. Kaya idiniretso ito sa Pilipinas. At nang matapos ang mga tunnel, pinagparty pa daw ang mga manggagawa at ang mga engineer sa loob kasama ng mga ginto. Nag-inuman sila at nagsigawan sila ng banzai. Pero habang nagkakasayahan, pinasabog daw ang kuweba kaya't nalibing silang lahat sa loob nito. Sa Manila Bay naman, sinabutahe daw ang mga barko para lumubog at pinagbabaril ang mga tauhang Hapon doon. Layunin nito na huwag malaman ng sino man na may mga kayamanan sa mga barkong yon. Sabi tuloy ng ilan, kung nagagawa nilang patayin ng ganon ang kanilang mga kapwa Hapon, paano pa kaya ang hindi nila kalahi? Lalo na't ang mga taong iyon ay miyembro pa daw ng mga gangster na hawak din ng royal family. Sabi pa nila, ang mga prinsipe at ang mga high-ranking officials ng Japan na miyembro ng royal family na kumalat sa buong Asya para nakawin ang mga kayamanan ng mga bansang Asyano ay mga miyembro daw ng mga gang kasama ng iba pang mga Yakuza-style na gang sa Japan. Dahil dito, hindi daw katakataka kung bakit nagkaroon ng economic miracle ang Japan o mabilis na nakabangon kahit kakatapos lang ng gera. Dahil ang totoo,
Ang Japan ang bansang hindi naghirap sa gitna at pagkatapos ng digmaan. Oo nga't malaki ang napunta sa Amerika, pero malaki din ang naiwan sa Japan. Sa katunayan, sapat ang mga kayamanang naiwan sa Tokyo Bay para muling buhayin ang Japan. Dahil din sa mga kayamanan kung bakit wala ni isang miyembro ng Japanese royal family na inimbestigahan ng korte. Ito rin ang dahilan kung bakit marami sa mga war criminals ay agad na nakabalik sa kapangyarihan pagkatapos ng digmaan. Alam nyo ba na sa dami ng mga sundalong Hapon, 7 lang ang nahatulan ng kamatayan. Ang iba ay nahatulan na ng habang buhay na pagkakakulong, pero katakatakang nakalaya sila makalipas lang ng ilang taon. Isa sa kanila ay naging economic minister pa ng Japan. Isa pa ang naging justice minister. Marami ang nagtaka kung paanong nabalik sa kapangyarihan ang mga taong ito. Nang matapos ang digmaan, masasabi daw na mas yumaman pa ang Japan kumpara noong bago magsimula ang gera. At oo, maraming bahagi ng Japan ang winasak bilang parusa. Pero ano ba naman ang nasira? Mga bahay ng mga pangkaraniwang mga tao. Ang mga mayayaman, hindi sila naparusahan, hindi sila naghirap. At sa huli, sila pa ang mas lalong yumaman. Kaya tuloy maraming nagsasabi na ang Japan ang tunay na nanalo sa gera dahil sa dami ng mga kayamanang naiuwi nito at mga kriminal na naabsuelto. Kaya bumabalik tuloy ang tanong, ano ba talaga ang nangyari? Alam ng buong mundo noong digmaan at kahit pagkatapos ng digmaan kung gaano naging malupit ang mga Hapones sa kanilang mga sinakop. Mga pagpatay, massacres at iba't iba pang mga ginawa nila. Pero biglang natapos ang digmaan at si Hirohito ay naging isang mild-mannered, peace-loving guy. Biglang sumailalim ang Japan sa image makeover at biglang pinupuri na ng American press si Hirohito. At hindi lang yun, nagpalabas din ang US ng mga propaganda campaign para pabanguhin ang pangalan ni Hirohito at ng Japan. At kalaunan ay naging kaalyado pa nila ito. Sa pagtagal-tagal pa ng panahon at sa patuloy na paglakas ng relasyon ng US at Japan, ang Japan ang itinuring na pinakamalakas na pangtapat sa lumalaking komunismo sa Asya. At ang kayamanan, ginamit daw ito para labanan ang mga komunistang bansa. Sa makatwid, maliwanag na ngayon kung bakit mula sa pagiging kriminal ng digmaan, nag-emerge ang bansang Japan bilang isang mapayapa at matinong bansa sa mundo. Yan ay dahil sa tulong na rin ng Amerika na posibleng nakinabang din sa mga kayamanang nakuha mula sa mga bansang Asyano.